Mga kapuso, sa susunod na linggo na po ang Semana Santa. Simula na rin ang pagbibigay ng GMA News ng mga sariwang balita tungkol sa iba't ibang mga sasakyan para sa mga bibiyahe ngayong gabi. Makikibalita tayo mula kay Maria Bulaklac Ausente dyan sa may Araneta Bus Terminal. Si Victoria Tulad naman nakatutok sa Eva Macapagal Terminal sa lungsod ng Maynila. At si Ruth Cabal mag-uulat mula sa Ninoy Aquino International Airport. Maagang bumiyahe pa probinsya ang ilan nating kababayan para sa parating ng Semana Santa. Kaya naghigpit na ng seguridad ang mga bus terminal. Nakatutok si Maria Bulaklac Ausente. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, sa lungsod ng Quezon. Maria? Yes, Mike, tumarami na nga rin ang mga taong pumupunta dito sa Araneta Center Bus Terminal. Yan ay dahil humahabol na nga rin sila para sa kanilang mahaba-habang bakasyon next week. At ayon nga sa mga operators dito, marami pa daw mga available na mga biyahe. Paalala naman ng LTFRB, walang dagdag sa pamasahe. Bago makapasok sa Araneta Center Bus Terminal, dadaan muna sa masusing inspeksyon ang mga pasahero. Iisa lamang ang pasukan para hindi humalo ang mga palabas naman ng terminal. May bomb sniffing dog na sa paligid. Nagdagdag puwersa na rin ang pulisya. Si Araceli Garcia, biyaheng Northern Samar kasamang 3 batang pamangkin. Bukod sa bagahe, pagkain at inumin, baon niya rin daw ang pasensya para sa isang araw na biyahe. Hinawakan tapos sobrang alalay kasi makukulot. Ang iba naman tuhog sa bakasyon, graduation at Semana Santa ang gagawin para tipid sa pamasahe. Mas maaga ho dito sa terminal, mas maaga ho makakuha ng ticket. Siniguro rin ng LTFRB na may sapat na bilang ng bus na bibiyahe. May mga inaprubahan na raw silang special permit. Mula April 1 to 9 lamang ito papayagang bumiyahe para sa inaasahang bulto ng tao. Meron sila dapat on-call na mga units o sasakyan just in case during the peak season ay kinulang yung nabigyan ng special permits at meron pang mga mag-a-apply. Usually po kasi sila yung nakakakita kaagad ng kakulangan ng sasakyan kasi sila po yung mga nilalapitan, tinatawagan ng mga pasahero. So pagka kulang na ay pinaabot naman nila kaagad sa amin. Asahan na rin daw ang mga on-the-spot inspections sa mga terminal. Pag hindi pumasa dito, hindi aaprubahan ng LTFRB ang in-apply na special permit. Kaya ang bus companies dapat daw magigpit sa kanilang self-inspection. Buhay kasi ay nakasalalay sa bawat biyahe. Paalala namin sa mga driver, mag-ingat sa pagmamaneho. Sundin yung hinihinging speed limit na 60 to 80. Disiplina din yan ng driver. Halimbawa, naghihintay ka ng pila, kailangan talaga matutulog. Payo naman ng LTFRB at ng pulisya para sa ligtas na biyahe, bilangin ang mga bagahe at huwag na magsuot ng alahas. Ilista din daw ang plate number ng bus at ng operator nito para pagbay ng iwang gamit, mas madali daw matrace. Maaari itong itawag sa hotline o i-text sa text line ng LTFRB. Mike, para naman sa mga kababayan nating luluwas pa lang ng kani-kanila mga probinsya, mainam na lang na magpareserba na lang kayo ng mga tiket o kung hindi man ay maaga kayong pumunta sa mga terminal para iwas na rin sa aberya. Mike? Maraming salamat, Maria Bulaklac Ausente. Sumarami na rin ang mga biyahero sa mga pantalan. Handa naman daw ang Coast Guard sa pagdagsapa ng pasahero sa mga darating na araw. Nakatutok si Victoria Tulad live mula sa Eva Macapagal Terminal sa Maynila. Victoria? Mel, noong nakaraang linggo pa nga lang daw ay nagsimula ng maghanda ang Philippine Coast Guard para sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa katunayan, nakadeploy na raw ang kanilang mga tauhan sa mga pier sa buong bansa. Alas 8:30 pa ng gabi ang alis ng barko ni na Annalyn patungong Dumaguete. Pero alas 3 pa lang daw ng hapon ay nasa Eva Macapagal Terminal na sila rito sa Maynila. Bukod sa mga damit, may bitbit din silang mga pasalubong. Bakit ngayon po tayo umuwi? Next week pa yung Holy Week. Kailangan na po eh. Kasi para makasama yung pamilya. Maging si Patrick inagahan ng pag-uwi sa Misamis kahit sa susunod na linggo pa ang Semana Santa. Wala na eh. Wala na, pulibok na eh. Mahirap na rin, wala namang sakyan. Ayon sa namamahala sa terminal, nagsimula na ngang dumami ang mga pasaherong umuuwi. Itong linggong to, medyo dumarami na yung ating mga pasahero. Smooth flowing naman tayo so far. And syempre, in-implement natin yung heightened security. Noong nakaraang Semana Santa, may 80 to 90,000 na mga katao raw ang dumating sa iba't ibang pier sa buong bansa para umuwi sa kanilang mga probinsya. Ngayong taon, inaasahang madaragdagan ng bilang na ito ng 10%. Handa naman daw ang Philippine Coast Guard sa pagdagsa ng mga pasahero. In place na rin naman yung mga personnel natin tsaka yung mga K9 units natin para magbigay ng dagdag na seguridad. Nasa 6,000 raw ang bilang ng ipinakalat na personnel sa buong bansa.
Meron ding 10,000 volunteer ng Coast Guard Auxiliary Unit. Maglalagay din umano ng mga passenger assistance center sa bawat port. Ang mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga uuwing kababayan at mga turista ay ang Batangas, Rojas, Caticlan, Puerto Galera, Bohol at Cebu. Inaasahan daw na sa Martes o Miyerkules Santo ay dadagsa ng mga pasahero kaya't payo ng otoridad. Sana po pumunta sila sa pier o sa mga anumang mga terminal na mas maaga pa doon sa expected time na kanilang gustong alisan dahil pagdagsaan kasi ng pasahero ay asahan natin na medyo babagal ng konti ang pagsasagawa natin ng inspeksyon. Mel, paalala pa sa mga pasahero, bawal pong magdala ng matutulis na bagay, explosives, droga at alak. Sa mga may katanungan naman, maaaring tumawag sa Philippine Coast Guard hotline na 0917-724-3682. Mel? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tula. Sa Ninoy Aquino International Airport naman, maglulunsad ng Oplan Quaresma simula sa Lunes Santo. Ang ilang airline, nagdagdag na rin ng mga domestic flight. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth? Mel, nitong weekend pa lang ay nagsimula na raw dumami ang mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Marami sa kanila pinili na daw bumiyahe bago pa ang Semana Santa para maiwasan ang dagsa ng mga pasaherong pauwi ng probinsya. Mas marami na raw kaysa sa normal na araw ang mga pasahero ngayon. Napansin ng staff dito nitong weekend, nagsimula nang tumaas ang bilang ng mga pasahero. Si Leo may trabaho kaya pinaunang bumiyahe ang kanyang mag-iina Patacloban para di na raw sila mahirapan sa biyahe. Pag dumating yung peak season, mahirap na rin kahit na ganitong sa airplane. Kahit sa mga bus, so mahirap din. Pag may mga bata, kailangan maaga. Mas maaga. Mas maaga. Bukod sa nakakuha ng promo ticket na mura, ang magkakaopisinang ito na papuntang beach sa Cebu, ayaw na raw makisabay sa siksikan para mas enjoy ang kanilang bakasyon. Marami talaga pag Holy Week, kaya ayaw namin sumabay. Dapat bago mag Holy Week talaga. Para hindi pa masyadong maraming tao, kukunti pa lang, kami-kami pa lang. Noong nakaraang Semana Santa, mahigit 30% ang tinaas ng bilang ng mga pasahero sa departure kumpara noong 2010. Inaasahang mas dadami pa ang mga pasahero ngayong taon. Baka mas malaki ngayon kasi mas mahaba yung bakasyon natin. It will extend up to April 9 kasi holiday naman yung April 9, Bataan Day. Kaya yun ang tinitingnan natin. Although, yung ibang mga pasahero kasi, lalo na yung mga estudyante, bakasyon na ngayon eh. So, medyo maagang mag-aalisan yon. Simula ngayong Biyernes, ikakasa na daw nila ang Oplan Quaresma. Bukod sa dagdag na airport police, mayroon ding mga nakabantay na medical at engineering personnel. Paalala ng pamunuan ng Terminal 3, dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero, tiyaking makakarating dito ng 2 oras bago ang scheduled flight. Travel light at huwag nang magdala ng mga pinagbabawal na gamit tulad ng liquids at gels. Ang Cebu Pacific nagdagdag na ng flights sa mga rutang karaniway may high traffic kapag summer. Ang Philippine Airlines naman daw inaasahan ng 10% increase sa bilang ng mga pasahero sa Semana Santa at handa naman raw silang tugunan ito. Mel, mula ngayon hanggang next week ay inaasahan na tuloy-tuloy na ang dami ng mga pasahero. Dito sa Terminal 3 inaasahan daw nahuhupa na lang yung mga pasahero pagdating ng Biyernes Santo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Sa mga sasakyang ibibiyahe sa Semana Santa, may bagong paalala ang Highway Patrol Group ng Philippine National Police. Kung dati po ay blow bag check, kung tawagin ngayon, ayan na po mga kapuso, blow bagets na. Pareho pa rin ang mga unang letra. B para sa brakes o preno. L para sa lights o ilaw. O para sa oil o langis. W para sa water o tubig. Isa pang B, parang bingo ito para sa baterya. Letra A para sa air o hangin. Letra G naman para sa gasolina. At dagdag na letra E para sa engine o makina. Suriin rin daw ang letra T, tires o gulong. At higit sa lahat, importante, letra S o tinatawag na self o sarili natin o yung mga nagmamaneho. Dahil bukod sa sasakyan, importanteng natitiyak natin na nasa tamang kondisyon din ang mga magmamaneho. Kinakabahan na ang mga motorista na baka magmahal na naman daw ang produktong petrolyo. Magmamahal na araw pa naman kung kailan marami ang bumabiyahe. Base po kasi sa datos ng GMA News Research, ganyan ang nangyayari tuwing magsesemana Santa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Naging malikot ang presyo ng langis sa world market noong nakaraang linggo. Kung susumahin, may bahagyang pagtaas daw sa presyo ng diesel ngayong linggo.
Pero posibleng may asahan din daw na rollback sa ibang produkto. Nag-start yung nakaraang linggo na mataas, mas mataas kaysa previous, pero medyo bumagsak yung presyo, nagsusoften. For some products, maliit lang. Tapos, or even expecting rollback sa ibang produkto. Pero sa ganitong sitwasyon, kinakabahan ng maraming motorista. May basihan naman daw dahil ayon sa pagsasaliksik ng GMA News Research, mula taong 2005 hanggang 2009, tuwing o bago ang linggo ng Semana Santa, laging may pagtaas sa presyo ng petrolyo. Naibala noong 2010 kung kailan nagbawas presyo ang mga oil company. Yun nga lang ilang araw lang pagkatapos ang linggo ng muling pagkabuhay, umarangkada na agad ang dagdag presyo. Kaya ang Coalition Against Oil Price Increases magpaparamdam na bago mag-Semana Santa. Bago mag-Holy Week ay mananawagan kami ng isang araw ng pag-iingay o isang noise barrage na March 30, ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At paramdamin sa Administrasyong Aquino na hindi na po pwede yung wala silang ginagawa. Mahal na nga ang petrolyo, pakiramdam pa ng ibang motorista, nandaraya pa raw sa calibration ng ilang gasolinahan. May hangin ang kuwan na, pag kuwan nila, hangin na layo nun. Pagka hindi na mag-abot 1 litro. Pagka mabilis yung bomba ng gasolina, medyo nababawasan yung litro ng namin. Tuloy kahit bawal at lubhang delikado, mabenta ngayon ang mga inaalok na tingi-tingi o deboteng gasolina. Sabi nga ng ilang nagtitinda nito, mas maaasahan daw sila kung tamang sukat lang ang pag-uusapan. Bumili kami ng 1 litro, nilagay namin sa galon, tinakal namin sa litro, sa bote. Ano na siya, yung hindi umabot sa litro talaga. Sa taas ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, lahat tayo gustong masigurong tama ang sukat ng produktong binibili. Pero ayon sa DOE, hindi raw makakasiguro sa kalidad at kaligtasan ng mga produktong mula sa debote o tingi-tinging gasolina. Ayon sa DOE, mas sigurado raw ang kalidad at sukat sa mga gasolinahan dahil regular nila itong iniinspeksyon. Yun nga lang hindi basta-basta masusukat ng motorista kung tama nga ba ang ikinakarga sa tangke. Kaya payo ng ahensya. Tanungin kung may calibrating bakit ba kayo? Chinek nyo ba yun? At least maano yung mga gasolinahan na yung aware sila na aware si consumer. Siguraduhin niya na nakaset sa zero yung pagbago bomba. Kaya nakasil yung mga pumps, tsaka yun kinakalibrate every morning pagka-open ng gasolinahan. Ganun. Yung sa bote-bote? Ay hindi. At tsaka marumi yun eh. Sa gasolinahan, ma'am, mas maganda. Kasi sakto yung sukat nila. May nag-check up naman yata dyan eh. Mga taga gobyerno eh. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.